Titimpla ako ng kape. Mga akong panggatong. Para mabilis magningas yung apoy. Plastic. Madali ito. Mga to yung balat ng kahoy, mabilis.
Binabasa itong abo para magdikit-dikit na yung lupa. Oh, bilis na. Namumunga na yung mga okra ko, yung una kong itinanim. Yung banda na yon, saka dun, namumunga na. Kaya halos araw-araw na naman ako dito. Para magtanggal ng mga damo. Tingnan-tingnan din sa laging alaga na sa dilig pag hindi umuulan. Maganda na yung mga okra ko doon. Tingnan nyo. Yung lugar na yan, mamumunga na siya. Marami na siya mga bulaklak at saka maliliit na busuna. Tapos dito, ganoon din. Namumulaklak na rin siya, namumunga na rin. Pero mga 1 linggo, maganda na yon. Ito naman, itong mga maliliit na to, wala pa to. 1 buwan pa. Ito kasunod na to, namumunga na rin, namumulaklak na rin siya. Siguro mga ilang araw, labas na yung mga bunga nito. Pati dito. Taas doon. Kaya sa isang araw pupunta na ako sa Prosi, sa sentrong pamilihan ng bayan, sa lalawigan ng Quezon. At magre-rehistro na ako doon para makapagdala na ng mga tanim, ng mga ani. Ito kasi maganda magdala ng mga ani pag maramihan na. Siguradong mauubos lahat ng mga tinda mo. Nakapag-inquire na ako kung anong kailangan. Kaya nagpunta na ako sa barangay kanina. Kumuha ako ng barangay clearance. 2 2x2. Tapos saka pupunta doon sa kanila, paparehistro ka. Papamember. Para yung mga ani mo, doon mo dadalhin. Makakapag benta ka na sa kanila doon. Wholesale doon, wholesale. Lahat ng mga ani sa buong lalawigan ng Quezon doon dinadala. Hindi mo na kailangan pumunta ng Divisoria o sa ibang lugar para sa mga ani. Yun ang kagandahan. Mayroong market after ng pagtatanim mo. Yun ang importante. Mayroong market. Tanim ka ng tanim tapos wala kang market. Nangyayari nun, makikinabang lang yung mga kapitbahay mo. Pamimigay mo tiyak yun kasi hindi mo naman kayang ubusin yung pag marami kang ani. Isang banda. Kaya lang pag tatanim ka at talagang ang intention mo ay ibenta, kailangan meron kang market. Pag post production, meron kang babagsakan ng mga ani mo. Yun ang pinaka-importante sa pagtatanim. Marketing.
Pag wala kang marketing, malulugi ka. So may babagsak yung mga tanim mo. Sayang pagod mo at ang mga ginastos mo. Pag walang after post production, wala kang babagsakan. Maging maganda sana ang bentahan sa isang linggo kung sakali mag-ani na ako. Ngayon ang kilo ng okra sa sentro ay halos nasa 65 to 70 ang kilo. Sana bumaba man saktuhan lang. At least makabawi ka sa nagagastos mo at sa pagod. Halos 3 buwan akong 4 na buwan pala nagpapabalik-balik ako dito sa Ilaya, dito sa bundok. Una, kita nyo naman, napakasukal nito. Puro kahoy, puro damo. Tinabas ko, pinutol ko yung mga kahoy, binungkal ko ang lupa, naghukay ako ng balon, kinama sa mga damo sa loob halos ng 4 na buwan. Ngayon masaya ako kasi namumunga na yung tanim ko. Nakakatuwa at mukhang malulusog yung mga okra ko. Yun o. Makikita mo naman sa dahon, green na green. At walang mga kulay dilaw pa. Siguro pag nagtag-init na naman, puti ka mo sa loob ng 1 linggo ngayon, 3 beses siya umulan. Kaya medyo nakamenos ako sa dilig. Kakape muna ako. Kape. Usok. May pala akong tinapay. Alam niyo to? Paborita. Sarap to sa kape. Ito lang ang merienda ko. Sarap to, malutong. May tatanim pala akong dwarf coconut, pandagdag. Medyo nakapagtanim na ako ng ilang piraso dito. Nasa mahigit 10 na. Meron dito pababa. Yun. Pa sa baba. Sa baba. Dito meron din sa gilid. Saka dun sa taas meron pa. Sana yan. Yun. Dyan. Meron dyan. Dun sa baba. Tapos dun sa taas meron din. Higit 10. 12 yata. Ng 14. Tapos ito pa may 3 pa. Yan ang pagkukunan ko ng similya. Itong mga namunga na. Mabilis mamunga yan. Dwarf coconut. 3 taon lang. Kasi dati meron akong tanim yan sa bahay namin. Doon sa harapan. 2 taon lang at kalahati namunga na. Meron lang akong pataba nilalagay, yung asin lang. Yung pinakamagandang fertilizer sa niyog asin, yung rock salt. Bilis munga. Pakunti-kunti lang, kahit once a month papaikutan mo ng asin. Ang bilis munga. Kaya ito, mga isang araw lalagyan ko na ito ng pataba.
May nakita ako ditong compost sa baba nung mga taniman ko. Ganda ng lupa oh. Mataas ito sa phosphorus at magnesium na klase ng lupa. Compost ito. Pinagpowersuhan. Nandito lang pala sa baba. Ano, kulay dilaw, kulay pula yung lupa. Yung ano, madami pa siyang sariwang pinagpowersuhan. Mga tawag dito. Kusot. Kinukuha ko. Ilalagay ko dun sa mga puno ng halaman. Maganda ito. Pandagdag pataba. Ayun oh. Ang ganda ng lupa oh. Yung isang side na lang yung lalagyan ko. Dito kasi sa banda dito mataba talaga yung lupa. Doon medyo may bato. May bato doon eh. Kaya doon ko lalagyan. Dito magaganda talaga oh. Mataba yung lupa dito. Kita naman na wala silang lumaki oh. Kaysa doon. Doon sa taas doon. Medyo bato doon eh. Kaya doon ko lalagyan. Punta muna ako doon. Lalagay ko sa mga puno ng okra. Compost ito, ang ganda itong fertilizer, natural. Kasama konting gamas.